What's up guys? Sa video na to, explain ko sa inyo kung ano-anong lens yung ginagamit ko sa photography and videography ko. So, explain ko kung saan-saan ko sila ginagamit. So, lahat to, ito yung mga lens ko, no? Nandito sa harap, maliban na lang sa ginagamit kong lens ngayon na 17 to 28 Tamron na nakadikit sa A7 IV natin na 2.8 aperture, no? Ito yung lawa ko, 95mm na macro lens. So, ginagamit ko to sa mga insekto. Ito yung lens na tipong pagka nilapit mo sa isang bagay, ang pinaka-specialty niya is kaya niyang mag-focus ng sobrang lapit, no? So, ang nangyayari, kaya mo i-magnify yung mga objects or insekto or kahit ano pang gusto mo. So, yung hindi mo nakikita sa mata, ito yung gagamitin mong lens para picturean yung mga yan. Kung meron kang gustong kunan na insekto, pwede. Kung may gusto kang kunan na bottle cap, pwede. So, in detail, in great detail, no? Though meron lumabas na lens na Sony, medyo nagsisi ako na binili ko to. Tapos, macro lens din siya, no? 95mm din ata. Kaya nga lang, nung nakita ko yung price ng sa Sony, nagpasalamat lang ako na ito yung binili ko. Binili ko to mga somewhere around 30,000. Tapos yung Sony naman is parang 55 to 60,000 yung macro lens nila na 95mm. Ang difference lang nun is yung Sony, syempre native lens yun. Mas magaan yun gamitin, kumbaga. Lalong-lalo na sa Sony camera ko na A7 IV, meron pang i-adjust na setting para lang gumana tong lens na to kasi hindi siya nakikita ng ng A7 IV or ng Sony. So, meron akong in-adjust na setting para makita niya, para i-ignore niya yung parang barrier na yan, So, ang ganda ng itsura niya. Pagka dala-dala ko to, ginagamit ko sa labas. May tumitingin din talaga dito sa lens na to. Kakaiba lang itsura mo kasi kinukunan mo as in malapitan talaga yung mga objects, no? So, akala nila kung ano-anong pinagagawa mo, kinukunan mo yung kalapit. Hindi nila alam na parang magnifying glass pala yung gamit mo na lens. So, tinabi ko na yun. Dito tayo sa isa sa pinakamaliit na gamit ko is yung 50mm na Sony. So, itong 50mm na Sony na to is ginagamit ko siya sa mga portraits. Tsaka, minsan pag nagpupunta ako sa mga intramuros, yung medyo malawak siya na lugar, pero alam yun, pahaba na lugar, doon ko siya ginagamit. Pagka ginamit mo sa intramuros, hindi ka masyadong masisita kung meron mang maninito sa inyo. Kasi, napakaliit niya, no? Tapos, yung camera mo ng A7 IV, pag nilagay mo nito, sobrang liit talaga. Kung mahaba lang siya, pagka nilagay mo ng ganito, ng lens hood, humahaba lang siya tignan, konti. Pero pagka gamit mo siya ng nakaganito lang, hindi ka masisita madalas. So, gustong-gusto ko itong lens na to. Ang pinaka-the best dito sa lens na to, ang pinaka-gusto ko dito is napakamura niya, no? Sa pagkakaalala ko, nasa 20,000 lang ata yung ganitong lens, yung 50mm. Which is, kung i-compare mo sa ibang focal lens, sobrang baba ng price na yun. Sony yan, na 1.8 na 50mm. So, sulit siya. Lalo na sa mga beginner, the best tong focal length na to. So, yung kasunod ko na lens na ginagamit lagi is yung etong 35mm. Ginagamit ko siya sa photography or ginagamit ko rin siya sa video pagka gusto kong medyo, alam mo yun, pang b-roll or parang cinematic, lalo na sa mga family videos. Lalo na pag 1.8. So, tulad nitong 35mm 1.8 na Sony. Nagkakaroon kasi ng parang cinematic effect, lalo na pagka 1.8. Or syempre higher na 1.4. So, ang gusto ko dito sa lens na to is napakaliit, no? Actually, maliit din siya pero hindi siya sanliit ng 50mm. Pero ang gusto ko dito, manipis naman siya, no? Tapos, pagka medyo wider, marami kasing pagka meron kang dalang 50mm, marami kasing instances na or area na hindi mo talaga mapicturean, no? Kasi masyado siyang tight para sa'yo. So, 35mm, medyo wide na siya, no? Nandun siya, pasok na siya sa wide na focal length. Kaya, ang dali niyang gamitin. Kumbaga, sa mga intramuros, pasok siya, gamit na gamit mo siya dun sa area na yun, sa mga loob ng bahay, mas kuha mo siya. Ang problema lang sa kanya, napansin ko, pag lumalapit ako, medyo distorted na, no? Mapapansin mo, merong wideness na effect or merong distortion yung mga mukha ng tao or mga bagay-bagay na minsan maki-question mo kung ito ba talaga itsura niya? Parang hindi man ito nakita kung mukha ng taong yun. So, maganda siya pag medyo malayo. Alam mo yun, pagka mga street photos, kaya ginagamit ito madalas sa mga street photos.
Kasi nga, sakto lang yung distortion niya. Pag lumalayo ka, hindi mo mahalata yung distortion. Sakto lang din yung wideness niya. No? Hindi siya masyadong wide na para maging distorted na yung mga mukha ng tao. No? Or yung mga naglalakad, medyo nakabent na yung mga poste. Or yung mga nakabent na yung katawan nila. No? So, mas madalas ko itong gamitin kaysa sa 50mm. So, pagka ginagamit ko to sa mga birthday party, ayan, madadala ko talaga siya sa mga birthday party. Nadadala ko rin siya sa mga kakain kami sa labas. Kasi ang maganda dito sa kanya, kahit nasa table kayo, kumakain kayo, no, harap-harapan, na pwede mong picturean yung tao, as in mismong kaharap mo. Makukuha yung pagkain niya, makukuha siya, makukuha yung background. Though, syempre, mas wide pa rin talaga yung 28mm. Pero yun nga, kumakain kayo, gusto mong maganda-ganda yung itsura ng kaharap mo, no? Hindi siya distorted. So, para sa akin, the best to pag lumalabas kayo, pamilya niyo, no? Kasama to. So, tinabi natin yun. Ito yung pinakabago ko na lens. Ito yung Sony G lens. So, ito ay ang pinaka love na love ko na lens ngayon. So, ginagamit ko siya sa mga vlogging, family videos ko. So, dati medyo tatakot ako kasi f4 siya, no? Mas magaan siya sa nakasaksak ngayon na f2.8 ng 17 to 28 ng Tamron. So, ito naman is 16 to 35. So, kung meron kang 16, super wide, no? Tapos, meron kang pipicture ang pwede mong ilipat sa 35. Na parang may dala ka rin na ganito, na prime lens, no? Na 35mm. Maganda to kasi pagka feeling ko ayaw kong may dala masyado maraming lenses. Ito yung madalas ko nila. Actually, sa lahat ng vlogging ko ngayon, ito yung ginagamit ko. Ito yung the best para sa akin ngayon. Sobrang sharp niya. Kahit anong galaw ko, alam mo yun, mas sticky yung focus niya compared dun sa ginagamit natin yun na Tamron niya, no? 17 to 28. Pero napansin ko yung pricing niya talaga is malayo-layo sa Tamron. Yung Tamron is parang 45,000, 49,000. Ito naman is parang nasa 58,000 ko ata nabili kasi nagkaroon siya ng sale, pero parang nasa 65,000 ata siya on brand new. Well, brand new ko naman binili to, pero yun nga, sale. So, F4 siya. Yun yung kinatatakutan ng iba, pero nagtitiwala talaga ako sa ISO ng Sony, no? Kasi alam mo naman yung Sony, kahit na mataas na yung ISO niya, wala talaga yung noise, no? Sobrang rare yung noise. Ngayon, kung meron mang noise, accepted ko na yun. Ibig na lang nun sabihin sa mga kuha kong video is madilim talaga siya, no? Kasi itong A7 IV pa lang meron ako sa video na as in sobrang dilim na ng lugar. Tapos, wala na akong makita. Inon ko yung A7 IV, nag-adjust yung ISO niya na niya talaga, na kala mo tanghaling tapat, no? So, nakakagulat yung ganong experience na grabe yung ISO niya. So hindi ako naiilang sa F4. Lalo na sa mga vlog, hindi naman mahalaga sa akin yung super blur yung background kasi gusto ko rin nakikita talaga yung background ko, no? Gustong-gusto ko to. Mas malaki lang siya in width dun sa ginagamit natin yun na Tamron. Pero ang gaan niya, mas magaan siya ng 75 grams sa lens na Tamron. Yung counterpart niya, no? Kasi yung Tamron niya is 17 to 28. Ito naman is 16 to 35. So, magkalapit lang sila, pero mas malaki talaga yung range nito. Mas sulit siya dalhin, no? Ngayon, ito lagi nakasaksak sa camera ko. Hindi ko lang siya ginagamit ngayon kasi gusto ko ipakita sa inyo. At saka gusto ko rin medyo blurry yung likod ko, no? Kasi pag medyo lumayo ka na, tapos naka F4 guys, sobrang sharp na niyang nasa likod na yan. Masaya ako dito. Ito yung isa sa pinaka-sharpest ko na nakita na mga photos. Kahit yung gabi na nagkukuha ko ng photos, talagang malinaw na malinaw. Ang daling i-edit ng pictures. Kasi sobrang sharp niya, no? Hindi ka magsisisi sa lens na to. Actually, selling ko na yung Tamron ko na 17 to 28 kasi nga meron akong ginagamit ito. So, dito tayo sa kasunod. Ito yung 28 to 75 2.8 ng Tamron. So, nawawala ko yung niya. Meron tong lens hood dati na ganito kalaki. Una, nasira yun tapos napabayaan ko na. So, nawala na siya. So, ang gamit ko dito, dahil 28 to 75 siya. Unang-una, pagka-araw, pwede mo siyang pong photography, no? Pero mainly, ginagamit ko siya sa mga vlog. Kasi 2.8 siya. So, pagkagabi, talagang malinaw na malinaw. Unlike dun sa F4, no, na dun sa nauna konti na Sony. Ito naman, F2.8,
kung kailangan mo lang, kung medyo gusto mo talaga maliwanag. Iba rin kasi talaga yung 2.8 sa balat. Alam yan, pag pinagtabi mo side by side na gamit mo yung f4, no? Iba yung gawa ng ISO dun sa talagang natural light na nakaka-capture niya, no? Ang lens na to is parang yung barrel niya lumalabas pagka zoom mo. Tapos tulad nga ng sabi ko, ginagamit ko siya sa mga family videos. Kung gusto kong mag-video na hindi ako palit ng palit, no? Kasi meron nga akong dalawang prime na meron akong 50, meron 35. Ito naman covered na niya yung 50 tsaka 35. Kaya lang 2.8 lang siya. So kung gusto ko lang mag-video ng family videos, ito yung ginagamit ko. Ang problema lang dito is manual talaga yung zooming niya, no? Talagang hindi siya ganun katahimik, tsaka makikita mo talaga yung parang yung effect na nagzo-zoom ka gamit yung kamay mo. Kasi meron siyang lock, no? Parang meron siyang stop na ganyan. So, pag dumudulo ka, napapansin mo yun sa video, merong konting-konting shake. Unlike dito na power zoom to, so iikutin mo lang ganyan, bahala na siya, automatic na. Kaya nga lang, napansin ko rin dito sa 16 to 35, kumakain din talaga siya ng battery ng camera mo. Napansin ko yun na mas mabilis malobat yung camera ko pag yun yung ginagamit ko. Anyway, itong Tamron na to, sulit to para sa akin. Pero, ngayon medyo napag-iisipan ko na it's either benta siya or mag-stick ako dun sa palit-palit na ng prime. Kasi nga, covered na siya ng dalawang prime ko. 1.8 yung prime ko. Tapos, ito naman is 2.8. So, konti lang yung difference. Pero, ang maganda lang dito is medyo convenient siya, no? Kasi zoom lens. So, ang huling lens ko, ito yung pinakamalaki ko na 70 to 180 ng Tamron, no? Medyo mabigat siya, medyo may kabigatan siya, no? So, bihira ko lang dalhin to, lalo sa mga travel or lalabas kayo. Almost hindi ko to dadalhin. Kasi, itong lens na to, pang sport talaga siya, no? Pag pupunta ako sa mga event ng boxing, ito yung pinang-picture ko. Kasi, 2.8 siya. So, sa boxing naman, medyo maliwanag naman talaga yung ilaw ng ring, yung limelights, no? Maliwanag naman yun. Kaya hindi mo kailangan ng sobrang like 1.8, 1.4, hindi mo kailangan nun. Pag nagpipicture ka, constant aperture ng 2.8 is enough para sa akin. Ngayon, ang dami ko rin nakunan dito. Magaganda naman yung kuha niya. Pero, pagka sports kasi ngayon, ginagamit ko lang din talaga yung nag-video na lang din talaga ako. Tapos, yung isang napansin ko dito, dinala ko to siya sa mga soccer na game. Hindi talaga siya gagana, no? Medyo bitin talaga siya sa focal length. Napansin ko sa mga soccer na game, feeling ko dun 100 to at least 600 siguro yung gamit mo. Kasi nga, eto nabibitin ako. As in, sobrang bitin. Yung gusto kong intense na malapitan na kuha, hindi ko makuha. Kasi napakalaki ng soccer field, no? Tapos nandun lang kayo dun sa mga booth ng mga area ng teams. So guys, yun lang yung mga lens ko. So ilan siya lahat? Is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lenses. So kung papansinin nyo, yung Tamron ko, kung kasama yung nakakabit dito sa kamerang to, meron ako lahat ng focal length. Meron ako from 17 to 180. So 2.8 lahat yun. Yun yung talagang pang starting ko, no? So ngayon, dumami lang naman siya kasi na nung habang tumatagal, parang nalalaman ko kung ano talaga yung gusto ko, no? Kung ano talaga yung gusto kong gawin. So, hindi ko na papahabain. Maraming salamat sa panonood at sa uulitin.